Alright guys! High school. Lumabas na guys. Dahan-dahan nang lumabas Ay nagmumukha siyang bata. ang katotohanan. Na nakakawala Okay? ng batang ito. May mga video guys. Buhay na. Yan. I-review nyo guys At kaya siya, kung ako ba ay nagkamali ng tansya. na 22 years old na siya. Pag-usapan natin guys. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? Kung bago pa kayo sa channel ko guys, baka magulat kayo, mahaba ang buhok, nagsasalita. Isa ba tong security officer? Mukha namang hindi, mukha namang ingot-ingot. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po akong retired sa pagsi-security guard. At yan din ang aking pinagyayabang sa sarili ko na kahit papaano, I'm enjoying my life. Not to the fullest, kasi hindi pa naman ako mayaman, hindi ako milyonaryo. Pero ang pinaka-kuan ko lang, ang pinaka-tinatawag na achievement ko lang ay nakalaos ako sa security guard at nakapag-resign ng maaga. Okay? So, resign ako sa maaga. Ngayon guys, ako ay nagbibigay, nag-share ng mga knowledges regarding sa security guard kasi marami ako napagdaan ng mga advanced training, enhancement training sa mga pinagjujutihan ko. So, kung gusto niyo po malaman guys at mapatunayan, andyan po yung channel ko. Pindutin nyo yung playlist dyan guys. Ayan yung playlist. Pag napindot nyo yung playlist guys, ito ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan, Security Guard Matters. Ngayon, kung nagdududa kayo sa pagkatao ko, ito ba ay kapanipaniwala? Marami tayong video dyan guys. Marami tayong video dyan. Magbibigay sa inyo ng hint kung sino ang nagsasalita sa harap ng camera. Okay? So ngayon guys, sa dami na nagbaba sa akin nung una, kasi nga, ako yung unang nagbibigay ng tinatawag ng analytic regarding dun sa pangyayari ng viral na video. Okay? Dun sa Pagita vendors at saka sa security guard. Medyo marami na ini sa akin kasi nga parang kumampi ako sa security guard dahil hindi daw makatao. Pero ako, alam ko, feel ko yung trabaho ng gwardiya kasi galing nga ako dyan. Okay, so pag-uusapan natin ngayon. So may follow-up video ko doon na ang babae ay totoo daw estudyante, 22 years old, mid-tech, may kalmbal. So may follow-up ako video na napatunayan ko na yung babae ay talagang palagi nilang ginagawa yun. Palagi nilang ginagawa na nag-uniforme sila ng kuwan, ng high school para magkaroon ng simpati. Yun ang mga palagi kong binibanggit sa mga comment ko sa mga kuwan, sa mga FB page ko. Pero talagang ako ang kinakalaban. Ako ang inaaway ng taong bayan. Anyway, panindigan ko yan. So, okay. Ngayon guys, kung makikita nyo, masakit lang sa kalooban ko ang mga ibang network ay parang pinagtatakpan nila ang medyo yung katotohanan lang, di ba? Isipin nyo, mid-tech daw siya. Dalawa silang kambal, mid-tech at nursing. College sila. College sila daw. At hindi binabanggit ang eskwelahan na pinapasukan nila para mapatunayang enrolled sila doon. Okay? Kasi doon sa follow-up video ko, nakakuha ako ng video na 2022 pa raw yun, nakita sila sa may Manginasal na nakatambay, may isang vlogger din na content creator na tulad ko rin na small time din, na picture siya at in-interview siya at binigyan pa siya ng mga pera. Sympathy nga ang kanilang style, no? Nagtitinda sila ng kuwan, wala nga problema doon. Pero yung magpapasaway ka sa paligid at may nagtatrabaho, yun ang problema doon. At ikaw pang matapang. At may halo pa silang daladalang karton nung panahon na yun na hindi lang sampagita ang ginagawa nila, kundi may halong palimos. O di walang problema. Magpalimos kayo. Pero yung dadrama-drama ka sa harap ng mga tao na high school graduate ka, high school ka, nag-aaral ka para sa
sa kanilang pang araw-araw, pang gastos. Napaka-kwan napaka tawag dyan guys, yung tinatawag na hindi siya pangkaraniwan na diskarte, kundi may halong modo. So, papaliwanag ko lang sa inyo guys base sa mga interview sa magulang nila, sila ay noon ay member ng 4Ps. Okay, 4Ps sila. So, lahat naman. At maganda ang kita nila, base sa mga nakikita ko sa mga video na nakikita ko, 1.5 to 2.5 ang isang araw nila. Maganda. Samantalang ako nung nag-duty, ay 12 oras ko ay halos 800 lang. 800, 900. 12 oras ko yun guys at 4 kami anak ko. Kasi paliwanag ko lang sa inyo guys. Kung college graduate ka, college student ka, ganun ang gagawin mo, kakayanin ba ng iyong sarili na ibaba yung sarili mo para gumawa ng ganung gimmick? Ito guys, ay iikuhan ko lang sa pamilya ko. Okay, pamilya ko Ako ay Bisaya. Ako ay dayo sa Maynila. Wala akong kilala rito, wala akong kamag-anak na malapitan. Wala akong mga anumang lalapitan. Talaga namang purely nagtatrabaho ako para sa anak ko. Nung mga anak ko ay maliliit pa, hirap na hirap. Okay guys, hindi ako nagkukwento ng buhay ko para kawan. I-compare ko lang ang sarili ko. Imagine nyo ngayon 4 anak ko, Bisaya ako. So wala, sa ngayon, kahit katunayan ngayon, nasa squatter pa rin kami. Squatter ang lupa, pero hindi squatter yung tulad sa mga nakikita sa TV na kuhan. So, nakikipaglaban kami sa lupa namin ngayon bilang squatter. So, 4 ang anak mo guys. 4 anak mo lahat yan nag-aaral. At ako lang ang nagtatrabaho. Pero ni minsan, hindi ako naging member ng 4Ps. Hanggang ngayon, gusto ko nga maging tupad-tupad Hindi talaga ako nami-member. So, yun ay kinayod ko ng kinayod talaga yon. So, kaya lang, maalam ako sa tinatawag na financial literacy. So habang nagtatrabaho ako guys, ay hinahaluan ko ng negosyo. Negosyo na hindi naglilimos o nang luloko ng anuman o ng strategy ng mga paawa-awa effect sa daan. Walang ganon. Sinasabay ko ang trabaho at negosyo. Ano ba yung mga negosyo na to? Kunwari, sa trabaho namin, pag ang janitress, okay guys, sa trabaho namin, ang janitress nagreklamo, ang hirap naman bumili ng saging, piniprovide ko. Isa yan sa mga diskarte ginagawa ko. So anyway, sinigway ko lang sinigway ko lang. So isa yan sa mga diskarte ginagawa ko nung panahon na maliliit pa yung anak ko, kasi hindi talaga sila makatulong sa akin dahil maliliit nga sila, tsaka ang mga anak ko ay nagmana sa asawa kong mahiyain. Ang asawa kong mahiyain. Pinipilit ko siyang maglako ng bananakyo dati. Ang sabi niya sa akin, patayin mo na lang ako kaysa palakuin mo ako. So, hindi talaga nangyayari na gagawin ngayon. Pero ako, dinubli-dubli ko yung sarili ko, nagnegosyo. Ngayon guys, nung lumaki na yung mga anak ko, nag-college na sila, doon na pumasok na dahan-dahan na silang kumuha ng mga tinatawag na scholarship. Ang anak kong panganay, nag-scholar siya sa school na pinapasukan niya. So, nakapag-discount kami kahit papaano. 60%, 70% kasi mga nagtatap yung mga anak ko Yung isa namang pangalawang anak, nag-scholar din siya. Hindi ko masasabihin yung mga scholarship kasi para hindi ma-expose yung At yung pangatlong anak, sabi ko, hindi ko, yung pangalawa kasi anak tsaka yung panganay magkasunod. So, hindi ko nakakayanin. Nagtrabaho siya bilang tinatawag na server sa isang tinatawag na fast foods. Kung siya yung nagsiserve, ganun. So, nagtatrabaho sila ng marangal, mga anak ko. At ang bunso ko ngayon naman so yung bunso ko naman guys ay nagtitinda siya ng
mga pagkain sa school niya. Pati yung pangatlo kong anak, nagtitinda rin sila. Kaya isa yun sa mga nakatulong sa akin nung nag-aaral yung mga anak ko, nung panahon na talagang hirap na hirap ako kasi nga, ako lang nagtatrabaho. Pero ganun pa man, hindi ko sila inutusan. Kusa nilang ginawa yun para makabili sila pumapasok na kasi yung mga cellphone dati eh. So nanghingi sila ng pang cellphone, pambili ng cellphone, 3310, nakaabutan pa nila yon. At yung bunso ko lang nakaabot sa mga touchscreen, pero yung mga panganay kong anak, ang mga cellphone namin dati 3310, basta ganun, 3030, mga kipad-kipad na Nokia. Anyway, bakit ko kinikwento to guys? Kasi pwede naman tayo maghanap buhay naman talaga. Kasi nga, kailangan natin. Pero yung dapat naman, yung patas. Yung patas ba, hindi tulad ng ginagawa ng babae na sa viral video na alam kong pinoprotektahan ng mga nagbabalita, mga DSW, gusto nilang, excuse me sa words gusto nilang, ewan ko, kasi nga viral na nagagamit, viral, yung simpati nandun sa babae at nababiral nga siya na pag-uusapan. So election days, 'di ba? Election days, politika ganun. What I mean is okay nang magtinda ka ng sampagita. Ibig sabihin wala na may kakahiya dapat doon. Pero sa maayos na pamamaraan naman, halata naman talaga na ginagawa nila yon, tinatawag nila yung gimmick nila. Si Lord na mismo ang gumawa ng paraan para mabisto talaga yung mga ganong gawain. Kung kayo po ay pamilyar na kumakain sa mga fast foods ngayon, sabi ko nga marami akong nakikita na bakit pinapayagan ng establishmentong pumasok, mag-ikot doon, magdala ng sulat, may sakit yung anak, may sakit yung kuan, may proper place yan, hindi sa loob ng mga mall. So ito na mga mall naman, nag-uutos sila sa security guard nila, hindi nila kayang kumbaga panindigan. Alam ko yan kasi galing ako na si Guardia, ang dami mga nagawang kabutihan, magkamali ka lang ng konti, matuligsa ka lang ng konti, ay ikaw nang masama. Okay? So mayroon nga akong follow-up video dyan. Inuna ko lang to para gusto ko lang talaga i-follow up kasi nagigigil ako na marami na akong nakikitang video na kuhan. So may follow up video ako dyan, paano hindi mapasama sa sitwasyon ng isang security guard. Abangan nyo po yan guys, ilalabas ko na yan. Kasi basta mayroon akong sasabihin to na kabang-abang ninyo. Pero sa ngayon, itong video na to, sana nakikita nyo na ang ibig kong sabihin sa mga nauna kong video. Walang masama po sa magtitinda tayo ng sampagita. Pero yung totoong nagtitinda ka at nagninegosyo ka. Ang negosyo kasi guys, iba yung negosyo, kaya ka nagnegosyo, kasi yung negosyo mo kailangan ng tao. Iba naman yung negosyo na nagpapaawa ka. Nagpapaawa ka ba? Tulad ng mga nakikita ko sa mga ibang establishment, kumakain kunwari kami, may nagtitindang matanda. Para yung anak ko, doon nagsimba kami sa Baklaran. Tapos, yung anak kong bunso, kasi medyo bata pa, so medyo may pagka-inosente ng konti, binigyan siya ng, para mga Panginoon ganon, binigyan siya. So, akala niya, libre. So, tinanggap niya. Tapos sabi ng babae, kuwan yan, 25, parang ganon. So, sabi ng anak ko, ay hindi po. Sabi, binigay niyo po. Sabi ko, huwag kang tanggap ng tanggap dito. Style nila yan. Bago ko nalapitan yung bunso kong anak, parang inaway na siya at parang sinusumpa na siya nung nagbibigay sa kanya. Isa kang ganun-ganun, tinitingnan siya ng masama. Alam mo ba na tinanggihan mo, ganun-ganun sa kanya yung nagbigay sa kanya. Isusumpain ka ng Panginoon, mga ganun-ganun. So, bago ako nakalapit, yung anak ko, hindi pinagpatinag dahil alam niya nandun ako Alam ng anak ko nandun ako, kaya hindi siya nagpatinag at tiningnan lang yung babae. So, pagpalapit ko, tsaka umalis yung babae. So, ano yun, nak? Sabi mo ganun. Yun ang sinasabi kong, hindi negosyo Hindi negosyo ang ginagawa. Panglilin lang, pangmumudus.
Walang masamang magnegosyo kasi ako nagninegosyo ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon nagninegosyo ako. Ang negosyo ko, kung ayaw mo, di wag. Kasi ako, nagninegosyo ako, nagbibigay ako ng serbisyo para sa'yo. Na yung negosyo ko, kailangan mo to make you, tinatawag na convenient in yourself. In my return, kailangan magkumikita ako ng konti. Not in the point na sobrang ginulangan kita na sobrang laki ang tubo ko, hindi. At hindi nang lilin lang. Tulad ng mga anak ko, nagtitinda sila sa eskwelahan nila, binibili ng mga classmate nila, mga schoolmate nila, dahil kailangan nila yung tinitinda nila. Alam mo ba yung anak kong pangalawa na, guys, napaiyak yun nung habang nagtatrabaho kasi nga, hindi sanay sa bahay yun. Kahit pa paano, hindi sila sanay sa bahay na mapipressure sa bahay. Kasi nga, nandito ako para sa kanila eh. Naghahanap buhay ako, nagsisikap ako para sa mga anak ko na hindi mahirapan. Pero sila na yung kusang nagtumulong na lang sa sarili nila, pangangailangan nila. Hindi sila sanay sa bahay. Kaya lang, na-pressure siya doon sa trabaho niya na after na magpunas siya ganun, pinamap siya na sa higba na hindi siya sanay at siguro nahiya siya, dalaga siya at nakita siya ng mga classmate niya, napaiyak talaga siya. Pero habang nagpupunas siya ng map doon ng ganun, tumulo yung luha niya. Pero yung luha niya, hindi niya pinalata. Pero pagdating sa bahay, kwininto niya sa akin at humagul-gul dito sa aking balikat, magulgul siya na, tama ba to pa? Sabi ko, tama yan, iiyak mo. Tama yan, iiyak mo. Kung nahiya ka ngayon, balang araw, maniwala ka. Balang araw, maniwala ka. Magpipay off yan lahat. Hindi ko na kailangan sabihin, iyabang ang mga anak ko ngayon. Pero, sa ngayon, nagpipay off na para sa kanila. Anyway, yun ang ibig kong sabihin. Isipin mo yung ginawa ng Sampakita girl ng vendors na yun, kung paano ginawa niya sa buhay ng security guard. Modus yung ginawa nila. Ayaw niya umalis doon sa lugar na gusto niyang ipagtindahan at pagpistuhan kasi nandun yung magandang simpati ng tao dahil daanan ng mga tao papunta ng mall. Ang mga tao kasi pag pumasok sa mall, sigurado yan, willing gumastos yan. At ang mga Pilipino, sakit natin yan na simpati ang ating tinitingnan. Pag may mahirap na tao, pag may mga mahirap na tao na kunwari ganun, sisimpati tayo agad. Ano bang sinabi nung isang Silim ba yun? Silim ba yun eh? Yung Silim na kung siya yung financial coach siya, financial coach, taga Bicol, hindi ko lang banggit yung pangalan niya, basta pinapanood ko rin siya kasi isa siya sa mga pinapanood ko dahil mga financial literacy ang pinagtuturo niya. Anong sinabi niya? Dapat hindi binibigyan yung mga mahirap ng mga ayuda, ng mga ano-ano kasi para tayo nagtuturo ng katamaran sa kanila. Mas maganda pala yung ganun eh kasi mayroon pang mas tulungan natin yung mga taong nagsisikap, ang nagninegosyo, dahil yun ang mga taong totoong nagsisikap. Tama yung guys, dito kayo sa lugar namin. Hindi, kadalasan sa mga tambay-tambay rito, hindi sila naging empleyado. Bakit? Dahil yung attitude nila hindi pang empleyado. Gusto nila sila ang boss, hindi naman sila nag-aaral, hindi naman sila nagninegosyo. Ganun ang attitude. Tingnan mo yung mga palabas o mga vlogger na nagtutulong sa mga mahihirap. Di ba? Anong mangyayari? Pagbalik nila, binigyan ng bahay, cellphone, pinaaral, ano man. Pagbalik nila, bininta na yung bahay, bininta na yung... Kasi mindset ng mga tao na yan. Anyway, doon tayo sa viral video na yon. Okay yung ginawa niya, nagtinda siya para sa pag-aaral niya, pero wag naman siyang to the point na nanglilin lang siya ng tao. Doon pa lang sa pag-uniforme niya, sabi nila, hindi, kuan lang yun, nagkataon lang yun. Nung nagkataon, nandyan nga sa video eh. Marami nga nakakita sa kanila, marami nga, na-picture nga sila na ginagawa nila yun, nag-uniforme sila para makakuha sila ng atensyon, ng simpati. Ngayon, ang gwardiya na nagtatrabaho, inutusan ng kumpanya na alisin yung mga yan at nagkaroon ng kunting mali na galaw,
Hindi man lang nakuha na maipagtanggol yung gwardya at bagkus dinidiin pa ngayon. Which is napipil ko dahil gwardya ako nung panahon na nagtatrabaho ako. Iyan yung isa sa mga dahilan. Bakit agad-agad gumawa ako ng video regarding doon at nagalit lahat kahalos kadalasan ang mga tao sa akin. Walang problema maghanap buhay. Walang problema magnegosyo. Pero sana wala kang lilanlangin na tao. At lalo na wala kang sasagasaang tao na nagtatrabaho. Okay guys? So makikita nyo, lumalabas na yung mga katotohanan. Ang palagi ko lang, gusto ko lang mapatunayan, kung totoong midtech at nursing yung mga yon. Yung dalawang kambal na nagsabi, midtech, nursing. Ikaw midtech, ikaw nursing, gagawin mo yung ganung modus? Kaya ba ng sarili mo yun? Ano ba? Diba? Okay yan magtinda. Walang problema, magtinda ka sa tamang lugar. Saan ka naman nahanap? Alam ko, ang Sampaguita, tinitinda yan sa mga simbahan lang. Ba't nakarating na ngayon ng mga mall-mall? Anong kinalaman ng Sampaguita sa mall? Ang Sampaguita, sa simbahan yan dahil pagkatapos mo magsimba, dadalhin mo yung Sampaguita, ilalagay mo sa puon mo. Kung Katoliko ka. O kaya ngayon, pwede naman sa mga jeep. Pero yung mga jeep na yan, may mga sarili din silang nagtitinda ng Sampaguita eh. Anyway, walang question dun eh. Walang question dun. Ang question dun, nang lilinlang ka ng tao, nag-uniforme ka ng, kunwari, kuwan ka, tapos palawa ipik ka, may dala ka pang kahon na mamasko, at ang sabi, palusot nila kasi may ini-interview silang mga nasa video na wala namang pamukha. Walang mukha ng babae. Hindi mo alam kung iyon ay totoong siya yun o talagang pinapalabas lang nila para mapagtakpan yung katotohanan, yung totoo ng pagkatao ng mga involved na babae na Sampaguita vendors. Anyway, ngayon, kung totoong mga nursing at midtech yun, gagawa ka ng paraan na magtrabaho ka sa mga part-time na trabaho. Ginawa na ng anak ko yan. Nag-part-time sila. Ginawa ng anak ko yan. Bakit hindi sila mag-part-time din kung gusto nila makatulong sa magulang nila? Ba't kailangan nila manglinlang, magsuot sila ng ganon? At okay lang sana kung gawin nila yon kung hindi sila magpasaway sa mga rules ng mga kuwan. At saka bakit mo pupuntahan yung mga nasa mall? Maglalako ka doon. Siguro nasa labas na sila dahil nakikita na sila na nabibisto na sila doon sa loob ng mall na hindi na sila namamasyal, kundi nang mumudos na sila. Sorry to the term. Pero panoorin nyo yung mga video ngayon, dahan-dahan nang lumalabas. No? So I hope na naintindihan nyo guys bakit ko nasabi na yun ay sympathy, naghahanap ng sympathy. Since ang gwardya, sabi ko nga, yung pagpunit niya sa Sampaguita ay saywar yun na hindi dapat matakot na siya. Pinunit niya yung Sampaguita, sinira niya para matakot na yung bata na wag nang bumalik doon kasi nakakainis na. Hindi ko sinabing tama yun. Okay, mali yun. Pero sabi ko nga, call of duty. Diskarte ng individual na gwardya yun. Kasi nga, siguro, marami nang dinitil doon ng mga gwardya at pinapagalitan. Ganon din kami noon. Ang sinasabi, ba't hindi mo nagagawa yung trabaho mo? Masakit sa kalooban namin eh. Ba't hindi mo nagagawa yung trabaho mo ganon? Napakasimple lang yan ah. Paalisin mo lang ganon eh. Gaganunin ka pa ng commander mo, ng mga officer mo. Ano ba? Sayang yung kuwan mo, ano ba? Ikaw ka ba? Gaganunin ka? Oh. Alam mo yung mga officer sa mga gwardya, galing-galingan din yan. Pero pag may problema na, ididiin ka na. Kaya nga sala sa init, sala sa lamig, ang mga gwardya. Pag nasala na sa init at sa lamig ang gwardya, ikanya-kanya nang iwas yung mga kuan. Lalo na yung mga in-house. Kasi may mga officer din silang iniilagan. Di ba? Ayaw din nila mapagalitan yung mga lalo na yung mga BP na mga galit. Oh, gwardya pa rin dinidiin. So I hope guys na inintindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na to. Tigil na tayo dito guys. Last na to talaga na video. So, kita-kita tayo guys sa sunod na video guys. Bye-bye!